Yumuko na lang ito at sinabi na naiintindihan na niya ito at gagawin na kung ano ang gusto ni Mr. Lee. Dahil excited na si Zhao ay tinawag na nitong boss ang ating bida at tinanong kung kailan ba sila mag-uumpisa. Sinabi naman sa kanila ni Lee na hindi pa sila pwedeng magsimula dahil meron pa silang hinihintay na isang representative. Hinahanap pa daw siya ng kanyang mga team leader at mukhang magsisimula na din ang totoong kompetisyon laban kay Feng at Xiao. Sa magulong bahagi ng China, maririnig ang lahat ng member sa grupo ni Xiao na sabay-sabay sinabing nakita na nila ang kanilang target. Habang nakatitig sa kanya ang isa ay tinanong nito sa kanilang team leader kung yun ba talaga ang dating sundalo na hinahanap nila at hindi ba talaga sila nagkakamali. Sinabi naman sa kanya ni Xiao na wag nilang mamaliitin ang kanilang mga kalaban base lamang sa kanilang suot dahil hindi nila alam kung ano talaga ang kaya nitong gawin. Nung naintindihan naman na ito ng lahat ay sinabi na rin nila sa kanya na nakapwesto na sila at handa nang sumugod kahit anong oras. Bigla namang tumigil ang lahat dahil nakita nila na lumingon sa likod si Wang Hai. Dahil hindi naman ito gumagalaw sa kanyang pwesto ay hindi pa rin nila alam kung nadiskubre ba nito na merong sumusunod sa kanya. Nung bigla itong naglakad papunta sa direksyon ng isa nilang kasama ay inisip ng mga ito na nahalata nga niya sila. Nagpaalam naman agad ang isa sa kanilang team leader kung pwede ba nitong labanan ang target pag inatake siya nito. Pero, bago pa ito makarating sa pwesto ng lalaki ay yumuko ito sa kanyang harapan at merong pinulot sa ilalim ng kanyang tsinelas. Nakakita pala ito na pera kaya sinabi nito na mukhang swerte siya ngayong araw na yun dahil nagkaroon pa siya ng pambili niya ng noodles. Dahil doon ay napahinga ng malalim si Xiao dahil akala nito ay mag-uumpisa na ang gulo pero sinabi lang nito sa kanyang mga kasama na sundan na muna nila ang kanilang plano. Habang nakaabang naman ang isa sa kanyang pwesto ay bigla na lang nitong nakita ang mga pamilyar na tao sa taas ng bubong. Sinabi naman agad ng lalaking yun sa kanyang team leader na kumikilos na din ang mga miyembro ni Mr. Feng kaya tinanong nito kung kailangan na din ba nilang kumilos. Napangiti naman si Xiao dahil mabilis na kasunod doon si Feng Hao pero kahit na ganon ay mas mabagal pa rin daw ito sa kanya. Dahil sa nalaman niya ay sinabi nito sa lahat ng kanyang kasama na kailangan nilang magawa agad ang misyon na yun kaya kailangan nilang makinig sa lahat ng kanyang sasabihin. Pag-ating ng kanilang target sa bilihan ng noodles ay makikita natin na unti-unti nang lumalapit sa kanya ang team ni Xiao. Nung nandoon na sila sa kanyang likod ay narinig na ng mga ito ang signal ng kanilang team leader kaya susugurin na nila ang target. Pero, bago nila nagawa iyon ay sumakto din ang order na sabaw ng target kaya nilagay na ito ng tindera sa kanyang harapan. Nagulat ang mga ito dahil bigla na lang itong tinapon sa kanila ni Wang kaya bigla silang nagkagulo. Habang nasa lapag ang mga ito ay makikita natin na ginamit na itong pagkakataon ng target para tumakbo paalis doon. Pero, meron pang ibang kasama si Xiao kaya sinabi nito sa kanyang team B na sundan agad nila ang lalaki. Bigla na lang lumabas sa bubong ang dalawang lalaki at patuloy lang sila sa pagsunod sa kanilang target. Binalita naman agad kay Feng ng isa sa kanyang mga kasama na hinahabol na ng team ni Mr. Xiao ang target at tinanong kung kailangan na din ba nilang sumunod. Sanabi naman ito kay Waylen na late na sila doon kaya pag pinilit pa nila ito ay lalo silang hindi mananalo. Hindi naman ito naintindihan ang plano ng kanilang team leader dahil kung maghihintay lang sila ay wala silang mapapala. Pinaliwanag nito na hindi pa kasi alam ni Wang na meron pang humahabol sa kanya na isang grupo kaya mas mabuti para sa kanila kung papagurin muna ito ng team ni Xiao. Sa di kalayuan, makikita natin na na-corner na sa isang eskinita si Wang Hai. Sinabi nito na masyado silang makulit at mukhang hindi sila marunong sumuko. Ang nakahabol pala sa kanya ay si Xiao at sinabi nito na gusto siyang imbitahan ng kanyang boss para uminom ng tsaa. Niloko naman ni Wang ang lalaki at sinabi na hindi siya pwede ngayon pero mag-iwan na lang daw siya ng address at pupuntahan na lang daw niya ito bukas ng umaga. Natawa naman doon ang team leader at sinabi na yun daw ang rason kung bakit ayaw niya sa mga mercenaries. Ngumiti naman sa kanya si Wang at tinanong kung sa tingin ba nito ay gusto din niyang makita ang pangit nitong mukha. Dahil alam nilang dalawa na walang magpapatalo sa kanila ay sinugod na nila ang isa't isa. Makikita naman natin na susuntukin na ni Xiao ang mukha ng kanyang target pero hindi pa rin ito tumitigil sa pagtakbo papunta sa kanya.
Hindi naman niya ito inaasahan kaya nagulat ito nung bigla na lang lumusat si Wang sa pagitan ng kanyang binti at nag-slide paalis. Paglingon nito sa likod ay nakita ni Xiao na malayo na ito sa kanya at tumalon na ulit sa kabilang bakod. Sakto namang dumating doon ang kanyang mga kasama kaya tinanong nito kung ano ang nangyari sa kanilang target. Galit nitong sinabi sa kanila na sundan nila ito at wag na wag silang titigil hanggat hindi nila ito nakukuha. Habang tumatakbo si Wang ay inisip nito na sobra naman ang malas niya ngayong araw at kung paano naman siya nila nahanap sa lugar na iyon. Nagpalit daw siya ng identity, hindi gumamit ng internet, cash lang ang panangbayad para hindi mahanap ang card, at naging low-key lang nung mga nakaraang linggo. Habang tumatakbo at naghahanap ng tataguan ay inisip nito kung sino naman kaya ang humahanap sa kanya ngayon. Habang nasa kalsada ang mga members ni Xiao ay sinasabi nila sa kanilang team leader na hindi pa rin nila nahahanap ang kanilang target. Tiwala naman si Wang na hindi siya makikita doon dahil pinili talaga niya ang lugar na yun para tirhan pansamantala dahil magulo dito at doon siya sanay. Pero, habang iniisip niya yun ay bigla na lang itong nagulat dahil meron na palang nakakita sa kanya. Mabilis siya nitong nahawakan sa damit at sinabi agad ng lalaki sa kanyang mga kasama kung nasaan sila. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakita agad nito na parating na agad doon ang kanyang mga kasama. Dahil doon ay inikat nito ng mabilis ang kanyang katawan para makawala sa tao na may hawak sa kanya. Dahil sa kanyang ginawa ay mabilis siyang nakaalis sa kanyang damit kaya yun na lang ang natitira nilang nahawakan. Dahil sa galing ng ginawa ni Wang ay napatulala na lang sa kanya ang apat at inisip ng mga ito kung paano kaya niya iyon nagawa. Nagulat naman ang mga ito dahil bigla na lang may nagsalita sa taas at sinabi na hindi gumana ang ginawa nilang surprise attack. Nainis pa ang mga ito nung sinabi sa kanila ng lalaki na nakakahiya sila dahil hawak na nga nilang apat ang target pero pinakawalan pa nila ito. Ang lalaking yun pala ay si Weilen at sinabi pa nito sa kanila na kung nag-training lang sana sila ng maayos ay nakuha na sana nila si Wang. Sinabi naman sa kanya ng mga ito na alam naman nila na hindi din niya ito kayang habulin kaya nandoon lang siya na nanunood sa kanila. Ngumiti naman ito ng masama at sinabi sa kanila na kaya siya nandoon ay para magpasalamat sa kanila. Mahusay daw ang kanilang ginawa dahil kanina pa nila hinahabol ng walang pahinga ang target kaya malamang sa malamang ay pagod na ito. Tinaas nito ang kanyang kamay para tawagin ang kanyang mga kasama at sinabi na meron silang regalo sa kanila dahil sa ginawa nilang pagtulong. Lumabas doon ang mga ito at makikita natin na meron silang hawak na mga balde. Bago nila magawa ang kanilang gagawin ay galit na sinabi sa kanila ng isang lalaki sa team ni Xiao na wag na niyang ituloy ang kanyang gagawin. Ngumiti naman sa kanya si Weilen at sinabi na hindi naman sila masasaktan sa kanilang gagawin. Pagkatapos noon ay binuhos na nila sa mga ito ang caramel candy para manlagkit ang mga ito at hindi makakilos ng maayos sa kanilang misyon. Bumalik naman na kay Wang ang ating storya at makikita natin na pagod na ito sa kakatakbo. Inisip nito na ngayon lang siya nakasalamuhan ng mga tao na ganun katiyaga kaya pag nagpadala na naman sila ng isang panggrupo ay hindi na daw siguro niya ito kakayanin. Bigla naman itong napatigil sa kanyang harapan dahil ang akala niya ay merong daanan doon. Nagulat ito dahil meron daw dong mga gamit pang construction at sinabi na wala naman daw yun kahapon. Nung naramdaman niya na may dumadating sa likod ay bigla nitong naramdaman ang presensya ng isang oso. Pero, nung makalapit ito sa target ay makikita natin na yun pala ay ang pagod na si Xiao. Bago pa nito tuluyang makuha si Wang ay bigla na lang itong napatigil dahil meron siyang nakita na tumalon ng mataas. Inisip naman ni Wang na meron pa palang isa doon na malakas dahil ibang-iba daw sila sa normal na humahabol sa kanya kanina pa. Kung hindi daw niya titignan ang mga ito ay para daw silang mga predators at ngayon lang daw siya nakaranas ng ganun. Ang pakiramdam daw niya ay hinahabol siya at pinag-aagawan ng dalawang mabangis na hayop. Habang naglalaban ang dalawa sa kanyang harapan ay bigla na lang itong nahulog dahil sa takot at pagod. Makalipas ang ilan pang sandali ay nakita na rin doon na ang sunod ng nahulog ay si Xiao. Masaya sinabi sa kanya ni Feng na siya daw ang nagwagi at ang nanalo sa kanilang kompetisyon. Pagkatapos noon ay bumilik na ulit sila sa kanilang headquarters at makikita natin na nag-aabang na doon ang ating bida.
Tinignan naman siya sandali ni Wang at tinanong kung siya ba talaga ang boss ng dalawang halimaw na yun. Nagtataka siya kung sino kaya sa kanyang mga kaaway ang gustong kumuha sa kanya dahil sa sobrang kagustuhan nila ay nahanap pa siya ng mga ito sa kanyang pinagtataguan. Pinansin naman ulit nito si Lee at sinabi na sino naman ang nag-utos sa kanya dahil hindi pa nga daw siya mukhang nagbibinata. Galit namang tinanong sa kanya ni Feng kung gusto ba nitong masaktan at dahil takot ito sa kanya ay tumahimik na lang ito agad. Nagulat naman ito nung sinabi sa kanya ni Lee na ayos lang yon. Hindi naman daw kasi normal ang ginamit nilang paraan para imbitahin doon si Mr. Wang kaya normal lang na hindi ito masaya. Sinabi naman nito na hindi yun imbitasyon dahil pinwersa lang siya doon at marahas na paraan pa ang kanilang ginamit. Bago niya ito sagutin ay bigla na lang naalala ni Lee ang kompetisyon ng dalawang team leader. Tinanong nito ang dalawa kung sino ang nanalo sa kanila at ang nagdala doon kay Mr. Wang. Naiinis namang sinabi ni Xiao sa kanilang boss na binigyan lang niya ng pabor ang dati niyang estudyante kaya pinagbigyan niya itong manalo. Alam naman ni Feng na hindi totoo yun kaya niloko nito si Xiao at pinaalala kung paano niya ito tinalo. Tuloy pa rin sa pagtatalo ang dalawa dahil sinasabi ni Xiao na kinuha lang daw nito ang kanilang pinaghirapan pero ang sinabi naman ni Feng ay kasalanan nila yun dahil hindi agad nila ito nahuli sa unang beses. Habang nakatingin sa dalawa ay hindi alam ni Wang kung ano ang nangyayari dahil isa lang daw pala itong kompetisyon at siya ang kanilang props para doon. Bigla naman ang nagsalita ang ating bida at sinabi na tigilan na nila ang pagtatalo at dahil si Feng ang nanalo ay makakakuha ito ng reward. Lalo naman nagtaka ang lalaki dahil ginawa lang daw pala nila ang lahat ng iyon para sa isang reward. Hindi naman na nagsayang pa ng oras si Feng Hao dahil makikita natin na yumuko agad ito sa harap ng ating bida. Hindi alam ni Wang kung ano ang nangyayari dahil bigla na lang lumiwanag ang lugar nung nilagay ni Lee ang kanyang kamay sa taas ng ulo ni Feng. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na ang kanilang ginagawa at makikita doon ang reaksyon ng dalawang lalaki. Pinakita kasi doon ang status ni Feng na nadagdagan ng 5 taon sa kanilang harapan. Agad naman itong naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan kaya masaya itong nagpasalamat sa kanilang boss at sinabi na gagalingan pa niya ang kanyang trabaho. Dahil sa nasaksihan nito ay bigla na lang itong napatakbo sa gilid ng kwarto at mukhang takot na takot. Nung kumalma na ito ay nagpalusot lang siya at sinabi na hindi niya alam kung paano siya napunta doon sa sulok. Nung makaupo na ulit siya sa harap ng ating bida ay sinabi nito sa kanya na alam niya ang rason kung bakit siya pumunta sa magulong bahagi ng China para magtago. Marami daw humahanap sa kanya ng mga organisasyon at meron din daw itong patong sa kanyang ulo. Pero, ang nakakagulat doon ay ang naglantad ng kanyang lokasyon ay ang mga tinatawag niyang brothers sa dati niyang trabaho. Hindi naman naniwala doon si Wang at sinabi nito na imposible yun dahil magkakasama sila sa hirap at ginhawa at para na talaga silang totoong magkakapatid. Nagulat ito nung sinabi sa kanya ni Lee na alam naman niya yun pero lahat daw ng tao ay meron halaga. Hindi daw ito katulad ng kanyang Eternal Club dahil sigurado ang lahat ng tao dito na hindi gagawa ng masama sa kanila ang kanilang mga kasamahan kahit na ano pa ang mangyari. Bigla nitong sinabi kay Wang na isa daw siyang magaling na mercenary na sanay sa gera kaya tinanong nito kung kontento na ba siya sa buhay na laging natatakot at nagtatago. Alam naman nito kung ano ang gustong sabihin sa kanya ng ating bida kaya sinabi nito na hindi niya gusto ang maging alagang aso kagaya ng dalawa sa kanyang likod. Hindi naman na nakapagtimpi si Feng Hao dahil sa pambabastos ni Wang sa kanilang boss kaya kinuha nito ang kanyang kutsilyo. Nung nakita nito na binato sa kanya ni Feng ang kanyang kutsilyo ay hindi na ito nakapag-react sa gulat. Inisip nito na wala na siyang magagawa kung hanggang doon na lang talaga siya kaya pumikit na lang ito at hinintay na tumama sa kanya ang patalim. Pero, nagulat ito nung wala pa ring tumatama sa kanya kaya dahan-dahan itong damilat at doon na niya nakita na nakalutang lang sa hangin ang kutsilyo ni Feng. Tumayo si Lee sa kanyang upuan at tinanggal ang patalim sa mukha ni Wang at sinabi na nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin sa kanya. Hahayaan daw siya nitong mag-isip sandali pero tandaan daw niya na iyon lang ang kanyang pagkakataon kaya kung ano ang desisyon niya ay iyon na yun. Habang nakatingin ito sa ating bida ay inisip nito na sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakakita ng ganong klase ng tao kaya isang malaking kalokohan daw pag hindi siya sumali sa Eternal Club. Kinabukasan,
meron tayong makikita na isang lalaki na nagmamadaling naglalakad dahil meron daw itong kailangang puntahan. Nung nasalubong nito si Yanyo ay agad niya itong binati at sinabi na nandito na pala siya. Binati din naman nito si Mr. Tang at tinanong kung bakit mukha siyang nagmamadali at kung saan siya pupunta. Hindi naman siya nito pinansin dahil dumiretso agad dito sa sasakyan at binati ang driver nila sa araw na yon. Bago pumasok ay pinigil muna siya ni Yanyo at sinabi na hindi na ito nakakakain ng maayos kaya kung pwede daw ay mag-almusal muna sila sa loob. Hindi naman ito nakinig sa babae at bigla na lang pumasok sa loob at sinabi na kailangan na niyang umalis. Meron daw itong bagong natuklasan sa lab kaya kailangan agad nila itong ipaalam kay Mr. Lee. Nakita naman ni Yanyo sa ekspresyon ng matanda na importante talaga ang nalaman nito kaya sinabi nito na sasamahan na siya nito. Makikita natin na nandoon ulit ang ating bida sa beach kung saan nag-training sila Wayland. Habang nakatingin sa tatlo ay sinabi nito na dahil sa kanila ay mapapadali lalo ang pagkuha niya ng oras. Kahit hindi daw makikipaglaban ang dalawang yun ay hindi pa rin maganda na wala man lang silang kakayahan na tumakbo pag nagkaroon ng problema. Kaya niya ginagawa ang training ng mga ito ay para maumpisahan na nila agad ang paglibot sa buong mundo para bumili ng oras para sa Eternal Club. Natigil naman ito sa pag-iisip nung merong tumawag sa kanya sa likod. Sinabi ni Yanyo sa ating bida na dinala niya doon si Mr. Tang dahil meron daw itong kailangang sabihin sa kanya. Pagkatingin naman nito sa matanda ay napansin niya na parang napapabayaan na nito ang kanyang sarili. Masayang namang sinabi sa kanya ni Mr. Tang na nagkaroon na ng breakthrough ang kanilang life engineering program. Dumiretso agad sila sa isang lokasyon at habang naupo sa sofa ay pinaliwanag ng matanda kay Lee na dahil sa ginawa niyang accelerated time-space ay bumilis ang kanilang progreso. Meron na daw siyang nakita na kakaibang variant strain alpha sa milyon-milyon itong mutations at tinawag niya itong alpha 2 strain. Pagkatapos noon ay pinakita nito kay Lee ang laptop at sinabi na ginawan agad niya ng experiments ang Alpha 2. Nung sinubukan daw nila ito sa mga lab rats ay napansin nila na mas mahina na ang mga side effects nito. Kaya, gumawa daw sila ng dalawang direksyon para sa paggamit nito. Ang una daw ay unti-unti nila itong nilalagay sa mga daga para hindi sila masyadong mabigla sa Alpha 2. Ang pangalawa, pilit nila itong nilalagay sa mga daga para masanay ang kanilang katawan sa strain na yon. Pagkatapos daw ng napakaraming trial and error ay meron na ring nabuhay ng matagal pagkatapos maturukan ng Alpha 2 strain. Nagulat si Lee nung sinabi pa sa kanya ni Tang na dahil bago yon ay mas lumakas pa ang epekto nito. Nag-improve daw ang kanilang lakas, tibay, bilis, at talino. Pinakita nito ang picture nung dagang yun at sinabi sa ating bida na ang pinangalan niya dito ay Miracle. Pero, bago daw nila nagawa yun ay gumamit sila ng libo-libong mga lab rats. Buti na lang daw ay nagawa agad nila ito dahil kung hindi ay aabot pa ang bilang nito sa milyon. Kaya daw siya lumapit sa ating bida ay meron na ulit silang bagong problema. Alam naman na ni Lee ang ibig sabihin nito kaya sinabi niya na kailangan na nilang pumunta sa second stage. Dahil wala na silang problema sa mga daga ay kailangan na daw nila itong gawin sa mga tao. Agad namang sinabi ni Tang sa kanyang boss na dahil doon ay hindi na niya alam kung kakayanin pa niya ito. Kaya naman daw nilang gawin ang experiment na yon ng ligtas gamit ang time-space na ginawa ni Lee pero hindi pa rin daw ito komportable. Dahil doon ay napangiti si Lee at sinabi na inaasahan naman na niya itong mangyari. Alam daw niya ang tapat at magandang ugali ni Mr. Tang at yun daw ang rason kung bakit siya ang kanyang napili. Pero, sinabi nito na lahat daw ng bagay sa mundo ay pwedeng gawin ng paraan. Marami daw nagkalat sa kanilang lugar na masasamang tao na wala nang ginawa kundi ang man lamang ng tao. Huhulihin daw niya ang mga ito para iyon ang gamitin nila at huwag daw siyang mag-alala dahil sisiguraduhin daw niya na papayag sila sa gagawin nila para hindi ito labag sa kalooban ni Mr. Tang.